Magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Binabati ko kayong lahat ng buong init ng puso sa pagpasok ng bagong araw na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Ako ay lubos na nagpapasalamat na muli tayong nagkikita-kita sa piling ng Panginoon sa umaga na ito at nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras upang makiisa sa akin sa panalangin ito. Alam kong maraming gawain ang naghihintay sa inyo ngayong araw, ngunit ang katunayan na nandito kayo ngayon, handang ibigay ang unang oras ng inyong umaga sa Panginoon, ay isang malaking patunay ng inyong debosyon at pagmamahal sa Kanya. Tunay na napakaganda ng araw na ito na ginawa ng Panginoon para sa atin at tayo ay dapat na magalak at magsaya sa loob nito. Sa umaga na ito, nais kong magpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong makahinga pa ng hangin ng buhay, makakita pa ng liwanag ng araw at makaramdam pa ng init ng kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Hindi lahat ay binigyan ng pribilehiyong ito, ngunit tayo ay pinagpala ng Panginoon upang muli tayong bumangon mula sa ating pagkakahiga at harapin ang mga hamon at pagpapala ng bagong araw na ito. Maraming tao ang natulog kagabi ngunit hindi na nagising ngayong umaga, ngunit tayo ay nandito pa, buhay at may lakas, at ito ay dahil lamang sa walang hanggang awa at habag ng ating Panginoon. Kaya naman, mula sa kailaliman ng aking puso, ako ay nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba sa Diyos na patuloy na nag-iingat sa atin at nagmamahal sa atin ng walang kondisyon at walang hanggan. Ngayong umaga, ang ating panalangin ay nakatuon sa isang napakahalagang tema na malapit sa puso ng bawat magulang, ng bawat miyembro ng pamilya at ng bawat taong may malasakit sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang ating panalangin ay tungkol sa proteksyon ng mga anak, tungkol sa pangangalaga ng Diyos sa mga batang ito na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Ang mga anak ay kaloob ng Diyos, mga sagisag ng Kanyang pag-ibig at pagpapala sa ating buhay. At bilang mga magulang at tagapag-alaga, mayroon tayong malaking responsibilidad na gabayan sila, alagaan sila, at higit sa lahat, ipanalangin sila araw-araw. Ngunit alam natin na hindi sapat ang ating sariling lakas at kakayahan upang ganap na protektahan ang ating mga anak sa lahat ng panganib at kasamaan na naroroon sa mundong ito. Kaya naman, kailangan natin ang kamay ng Diyos, ang Kanyang proteksyon at ang Kanyang pangangalaga upang ang ating mga anak ay maging ligtas, malusog at lumaki sa Kanyang pag-ibig at karunungan. Ang ating bersikulo na magiging pundasyon ng ating panalangin ngayong umaga ay matatagpuan sa Kawikaan 22:6 na nagsasabi, "Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan." Ang talatang ito ay isang pangako at isang paalala mula sa Diyos na ang pagpapalaki ng mga bata sa tamang paraan, sa pag-ibig ng Diyos at sa Kanyang mga katuruan ay magbubunga ng mga resulta na tatagal hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit bago pa man tayo makarating sa puntong yan, kailangan munang protektahan ng Diyos ang ating mga anak mula sa lahat ng uri ng kapahamakan, sakit, aksidente at kasamaan. Ang mundo ngayon ay puno ng mga panganib, mula sa mga pisikal na panganib tulad ng mga aksidente at mga sakit, hanggang sa mga espiritual na panganib tulad ng mga tukso, masamang impluensya at mga atake ng kaaway. Kaya naman, ngayong umaga, tayo ay lalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon upang hilingin ang Kanyang divine na proteksyon para sa bawat anak, sa bawat kabataan, at sa bawat miyembro ng ating mga pamilya. Nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na sumama sa akin ngayong umaga sa panalangin ito na may buong puso, may buong pananampalataya
at may buong pagtitiwala na ang Diyos ay maririnig at tutugon sa ating mga kahilingan. Hindi mahalaga kung nasaan kayo ngayon, kung ano ang inyong sitwasyon o kung gaano kalaki ang mga hamon na inyong kinakaharap. Ang mahalaga ay nandito kayo upang makiisa sa panalangin, upang dumalangin para sa inyong mga anak at upang hingin ang proteksyon ng Diyos para sa kanila. Kung ikaw ay isang magulang, isang lolo o lola, isang tito o tita o kahit sino na may malasakit sa mga bata, ang panalangin ito ay para sa iyo. Kaya naman, ihanda ang inyong mga puso, isara ang inyong mga mata kung gusto ninyo, at makiisa sa akin habang tayo ay lumapit sa ating makapangyarihang Diyos na may lubos na paggalang at pagpipitagan. Magsimula tayo ngayon sa ating panalangin, isang panalangin na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso, isang panalangin na puno ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal para sa ating mga anak at mga kabataan. Hayaan nating ang ating mga salita ay umabot sa langit at hayaan nating marinig ng Panginoon ang bawat daing, bawat kahilingan at bawat pagpupuri na ating ihahandog sa Kanya ngayong umaga na ito. Ama naming mahal sa langit, Ikaw na dakila at makapangyarihan sa lahat ng bagay, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Lumapit kami sa iyong presensya ngayong umaga na ito na may buong pagpipitagan at paggalang. Kami ay mga makasalanang tao, mga nilalang na walang kapantay sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan, ngunit sa pamamagitan ng awa at habag mo. Panginoon, binubuksan mo ang pinto ng langit para sa amin upang kami ay makapasok at makausap ka ng harapan. Salamat po Panginoon, salamat sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan kahit kailan. Salamat dahil patuloy mong inaalagaan ang aming mga pamilya at lalong-lalo na ang aming mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin. Alam naming hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito, ngunit sa iyong biyaya at kabutihan, ipinagkaloob mo sa amin ang mga pagpapalang ito nang walang pag-iimbot at nang walang kondisyon. Panginoon, sa umaga na ito, kami ay lubos na nagpapasalamat na muli kaming binigyan mo ng pagkakataong makita ang liwanag ng bagong araw. Salamat po dahil binuhay mo kami mula sa aming pagtulog, pinalakas mo ang aming mga katawan, at binigyan mo kami ng bagong lakas upang harapin ang mga gawain at responsibilidad na nakalaan para sa amin ngayong araw. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami kailanman iniwan o tinalikuran. Salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkakamali, kasalanan at kahinaan, patuloy mo kaming minamahal at pinagpapala. Salamat dahil ang iyong mga awa ay bago bawat umaga, ang iyong mga pagpapala ay walang katapusan, at ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi kailanman nauubos o kumukupas. Tunay na ikaw ay isang Diyos na puno ng kabutihan, ng awa at ng walang hanggang pag-ibig. Panginoon, sa oras na ito ng panalangin, nais naming kilalanin at ipahayag ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi kami nag-iisa dito ngayong umaga. Naniniwala kami na ikaw ay kasama namin, nakikinig sa bawat salita ng aming mga panalangin, nakikita ang bawat luha na pumapatak mula sa aming mga mata at naririnig ang bawat daing ng aming mga puso. Salamat po Panginoon dahil ikaw ay isang Diyos na malapit sa mga may pusong nasaktan, isang Diyos na nag-aalaga sa mga nangangailangan at isang Diyos na laging handa na tumulong sa mga tumatawag sa iyo na may tunay na pananampalataya. Panginoon, nandito kami ngayon dahil kailangan namin ang iyong tulong, ang iyong proteksyon at ang iyong pangangalaga para sa aming mga anak. Alam naming sa aming sariling lakas, hindi namin kayang protektahan sila sa lahat ng panganib na naroroon sa mundo. Ngunit sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay, lahat ay posible. Panginoon, ngayong umaga, nais naming pag-usapan ang napakahalagang paksa ng proteksyon ng aming mga anak. Ang mga anak, Panginoon, ay isa sa pinakamahalagang kaloob na ipinagkaloob mo sa amin.
Sila ay mga sagisag ng iyong pag-ibig, mga sagisag ng pag-asa, at mga sagisag ng hinaharap. Kapag tinitingnan namin ang kanilang mga mukha, nakikita namin ang iyong kabutihan at ang iyong mga pangako para sa aming buhay. Ngunit Panginoon, alam naming ang mundong ito ay puno ng mga panganib. Ang mundong ito ay puno ng mga kasamaan, mga tukso, at mga bagay na maaaring makasakit o makasama sa aming mga anak. Bilang mga magulang, natural lamang na mag-alala kami para sa kanila na gusto naming protektahan sila sa lahat ng uri ng kapahamakan, ngunit alam din naming limitado ang aming kakayahan. Kaya naman Panginoon, sa umaga na ito, kami ay lalapit sa iyo upang hilingin ang iyong divine na proteksyon para sa bawat isa sa aming mga anak. Panginoon, alam naming sa iyong salita sa awit 91:11-12, sinabi mo, sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadakpin ka sa kanilang mga kamay, baka ang iyong paay matisod sa bato. Panginoon, ito ang aming inaasahan ngayong araw na iutos mo sa iyong mga anghel na bantayan at protektahan ang aming mga anak. Naway magpadala ka ng iyong mga anghel na maging bantay sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang nilalakaran, at sa lahat ng kanilang pinupuntahan. Nawa, Panginoon, ay hindi sila matisod, hindi sila maaksidente, at hindi sila masaktan sa anumang paraan. Ilagay mo, Panginoon, ang iyong kamay sa kanila ngayong araw na ito at sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Panginoon, kilala namin na ikaw ay isang Diyos na hindi natutulog o nanginginain. Gaya ng sinabi sa awit 121:3-4, hindi niya titiisin na madulas ang iyong paa, hindi aantok ang nag-iingat sa iyo. Narito hindi aantok o matutulog ang nag-iingat sa Israel. Panginoon, salamat. Dahil kahit sa gabi, kahit sa oras na kami ay natutulog at walang kakayahang bantayan ng aming mga anak, ikaw ay patuloy na nag-iingat sa kanila. Salamat dahil ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa kanila, ang iyong mga tainga ay laging bukas sa kanilang mga panalangin, at ang iyong kamay ay laging handa na protektahan at iligtas sila sa anumang panganib. Ngunit, Panginoon, kilala rin namin ang aming sariling kahinaan bilang mga tao. Kami ay mga makasalanan, mga taong may mga pagkukulang at mga kamalian. Maraming beses, Panginoon, na dahil sa aming kapabayaan, nalalagay namin sa panganib ang aming mga anak. Maraming beses na dahil sa aming mga maling desisyon, nakakaranas sila ng mga kahirapan at problema. Maraming beses na dahil sa aming kakulangan sa panalangin at sa pagtitiwala sa iyo, nawawalan kami ng kapayapaan at nag-aalala ng labis para sa kanila. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkakataong ito. Patawarin mo kami sa mga oras na naging pabaya kami bilang mga magulang. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili namin ang aming sariling kagustuhan kaysa sa aming mga responsibilidad sa aming mga anak. Patawarin mo kami sa mga oras na hindi namin sila naipanalangin ng sapat, hindi namin sila nabigyan ng sapat na panahon at atensyon, at hindi namin sila tinuruan ng iyong mga salita at mga katuruan. Panginoon, ngayong umaga, kami ay nananawagan sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa aming mga anak. Protektahan mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Protektahan mo sila mula sa mga aksidente, sa kalsada, sa paaralan at sa lahat ng lugar na kanilang pinupuntahan. Protektahan mo sila mula sa mga sakit at karamdaman. Panginoon, alam naming maraming uri ng sakit ang kumakalat ngayon, maraming uri ng virus at impeksyon na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, maaari mong panatilihing malusog at malakas ang aming mga anak. Protektahan mo sila, Panginoon, mula sa lahat ng uri ng karamdaman, at kung sakaling magkasakit man sila,
Naway bigyan mo sila ng mabilis na paggaling at pagbabalik ng lakas. Protektahan mo rin, Panginoon, ang aming mga anak mula sa mga masamang tao na may masamang balak sa kanila. Panginoon, alam naming ang mundo ngayon ay napakaraming mga taong may masasamang intensyon, mga taong handang manakit, mandaya at magsamantala sa mga inosenteng bata. Protektahan mo, Panginoon, ang aming mga anak mula sa mga taong ito. Bigyan mo sila ng karunungan upang makilala kung sino ang mabuti at sino ang masama. Bigyan mo sila ng diskarte upang makaiwas sa mga sitwasyong mapanganib. At higit sa lahat, Panginoon, ilagay mo sa paligid nila ang iyong divine na proteksyon, ang isang espiritual na bakod na hindi masisira ng sinumang kaaway o masamang nilalang. Panginoon, protektahan mo rin ang aming mga anak mula sa mga espiritual na panganib. Alam naming hindi lamang ang mga pisikal na panganib ang dapat naming ikabahala, kundi pati na rin ang mga espiritual na panganib. Ang dyablo, Panginoon, ay gumagala gaya ng umugong na leon na humahanap ng kanyang masisila. At ang mga bata, Panginoon, ay madalas na mga target ng kaaway dahil sa kanilang pagkainosente at kakulangan ng karanasan. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na mas malakas ka kaysa sa dyablo at sa lahat ng kanyang mga puwersang kadiliman. Gaya ng sinabi sa 1 Juan 4:4, kayo'y sa Diyos, mga anak na minamahal, at inyong tinalo sila sapagkat lalong dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Panginoon, ipahayag mo ang iyong kapangyarihan sa buhay ng aming mga anak. Protektahan mo sila mula sa lahat ng mga atake ng kaaway, mula sa lahat ng mga balak ng dyablo na sirain ang kanilang buhay, at mula sa lahat ng mga tukso na maglayo sa kanila sa iyo. Panginoon, ipanalangin namin na bigyan mo ng karunungan ang aming mga anak. Gaya ng sinabi sa Santiago 1:5, at kung ang sinuman sa inyo ay kulang ng karunungan, ay hilingin sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng tao na buong sagana at hindi dumadambana, at ibibigay sa Kanya. Panginoon, naway bigyan mo sila ng karunungan upang gumawa ng mga tamang desisyon sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng kakayahang makilala kung ano ang tama at ano ang mali. Bigyan mo sila ng pang-unawa upang malaman kung sino ang mga taong maaari nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong dapat nilang iwasan. Panginoon, ang mundo ay puno ng mga pagpipilian at maraming beses ang mga batang tulad ng aming mga anak ay nalilito kung ano ang dapat nilang piliin. Kaya naman, Panginoon, gabayan mo sila sa bawat desisyon na kanilang gagawin, sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, at sa bawat landas na kanilang dadaluyan. Panginoon, ipanalangin namin din na bigyan mo ng proteksyon ang aming mga anak mula sa mga masamang impluensya. Sa mundo ngayon, Panginoon, maraming uri ng impluensya na maaaring makasama sa kanilang pagkatao at sa kanilang espiritual na buhay. Mula sa mga masamang kaibigan, mga masamang gawi, hanggang sa mga nakakalason na nilalaman sa internet at sa social media, maraming bagay ang maaaring makaapekto sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso. Panginoon, protektahan mo sila mula sa lahat ng ito. Bigyan mo sila ng lakas na tumanggi sa lahat ng bagay na labag sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng tapang na tumayo para sa katotohanan kahit na mahirap. At higit sa lahat, Panginoon, itanim mo sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa iyo at sa iyong salita, upang kahit saan sila magpunta at sino man ang kanilang makasama, ang iyong presensya ay patuloy na mananatili sa kanila. Sa Kawikaan 3:5-6, sinabi mo, Panginoon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtiwala sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang Panginoon, turuan mo ang aming mga anak na magtiwala sa iyo ng buong puso nila. Turuan mo sila na huwag umasa lamang sa kanilang sariling kakayahan o karunungan, kundi palaging maghanap ng iyong gabay at direksyon sa lahat ng bagay.
Nawa, Panginoon, ay ituwid mo ang kanilang mga landas, akayin mo sila sa tamang direksyon at protektahan mo sila mula sa lahat ng mga hadlang at mga patibong ng kaaway. Pero Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga paaralan at mga lugar na pinupuntahan ng aming mga anak. Protektahan mo, Panginoon, ang kanilang mga paaralan mula sa lahat ng uri ng panganib. Protektahan mo sila mula sa mga sunog, mga lindol at iba pang mga natural na sakuna. Protektahan mo sila mula sa mga taong may masamang balak na pumasok sa kanilang mga paaralan upang manakit o gumawa ng kasamaan. Panginoon, naway ilagay mo ang iyong mga anghel sa bawat sulok ng kanilang mga paaralan, sa bawat silid-aralan, sa bawat koridor at sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Bigyan mo rin ng karunungan at proteksyon ang kanilang mga guro at mga taong nangangalaga sa kanila. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran ng aming mga anak upang makapag-aral sila ng maayos at mapalaki ang kanilang kaalaman at mga talento. Panginoon, tulad ng sinabi sa Deuteronomio 31:6, kayo'y magpakalakas at magpakatatag. Huwag kayong mga takot ni manglupaypay man sa harap nila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang sumasa iyo, hindi kanya pababayaan o hindi kanya iiwan. Panginoon, naway maramdaman ng aming mga anak ang iyong presensya sa kanila palagi. Naway hindi sila matakot sa anumang sitwasyon dahil alam nilang ikaw ay kasama nila. Naway magkaroon sila ng lakas ng loob at tapang dahil alam nilang ikaw ay kanilang tagapagtanggol at tagapagligtas. Panginoon, huwag mong pababayaan ang aming mga anak. Huwag mo silang iwan kahit kailan. Sa bawat hamon na kanilang haharapin, sa bawat problema na kanilang darating at sa bawat pasakit na kanilang daranasin, naway nandoon ka upang gabayan sila, palakasin sila at tulungan silang malampasan ang lahat ng ito. At ngayon, Panginoon, nais naming ilakip sa aming panalangin ang aming buong pamilya. Panginoon, Ikaw ang bumubuo sa aming pamilya. Ikaw ang nagtatag sa aming tahanan. At Ikaw ang nag-aayos ng lahat ng bagay sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat sa bawat miyembro ng aming pamilya na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak na naging bahagi ng aming buhay. Panginoon, ipanalangin namin na protektahan mo ang bawat isa sa kanila. Protektahan mo ang aming mga asawa sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga biyahe at sa lahat ng kanilang ginagawa. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at karunungan upang matugunan ang kanilang mga responsibilidad. Protektahan mo rin ang aming mga magulang, lalo na kung sila ay matatanda na at nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo sila ng mahabang buhay, ng mabuting kalusugan at ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Panginoon, ipanalangin namin din ang aming mga kapatid at ang buong angkan namin. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa sa aming pamilya. Naway magtulungan kami, magmahalan at magrespeto sa isa't isa. Kung mayroon mang mga alitan, mga hindi pagkakaunawaan o mga sakit ng loob sa aming pamilya, Panginoon, ipanalangin namin na pagalingin mo ang mga ito. Bigyan mo kami ng kakayahang magpatawad, ng tapang na humingi ng tawad at ng kagustuhan na magsimula ng bago para sa kabutihan ng buong pamilya. Panginoon, alam naming ang pamilya ay napakahalaga sa iyong paningin. Alam naming nais mo na ang bawat pamilya ay maging isang santuwaryo ng pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kaming maging ganitong uri ng pamilya, isang pamilyang sumasaklaw ng iyong presensya at ng iyong pagpapala. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang kalusugan ng bawat miyembro ng aming pamilya. Sa panahon ngayon, Panginoon, maraming uri ng sakit at karamdaman ang umiiral. Mula sa mga simpleng sipong at ubo hanggang sa mga malubhang sakit tulad ng cancer, diabetes at mga sakit sa puso,
Maraming tao ang nahihirapan at nangangailangan ng paggaling. Panginoon, ipanalangin namin na kung mayroon mang sakit o karamdaman sa aming pamilya, naway pagalingin mo ito. Ikaw, Panginoon, ay ang dakilang manggagamot. Ikaw ang may kapangyarihang magpagaling ng anumang sakit o aano pa man ito kalala o gaano pa man ito kakomplikado. Sa Exodo 15:26, sinabi mo, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Panginoon, ipahayag mo ang iyong kapangyarihang pagpapagaling sa aming mga buhay. Hipuin mo ng iyong kamay ang mga bahagi ng aming katawan na may sakit. Alisin mo ang lahat ng impeksyon, lahat ng inflammation, at lahat ng abnormality sa aming mga katawan. Ibalik mo ang aming kalusugan, palakasin mo ang aming immune system, at bigyan mo kami ng enerhiya at lakas upang magampanan ang aming mga gawain araw-araw. Panginoon, para sa mga miyembro ng aming pamilya na nasa ospital ngayon o sumasailalim sa mga medical treatment, ipanalangin namin na samahan mo sila. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, ng pag-asa sa gitna ng kanilang sitwasyon at ng lakas na lumaban at manalo laban sa kanilang karamdaman. Bigyan mo rin ng karunungan ng kanilang mga doktor at nurses upang malaman nila ang tamang treatment at medication para sa kanila. Panginoon, gawin mong instrumento ang mga taong ito upang magdala ng paggaling at kaginhawaan sa mga pasyente. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga miyembro ng aming pamilya na nangangailangan ng liberasyon mula sa iba't ibang uri ng pagkakasakal at pagkakatali. Panginoon, alam naming maraming tao ang nakakaranas ng spiritual bondage, ng mga addiction, ng mga takot at anxiety, at ng mga emotional at psychological problems. Panginoon, Ikaw ay ang tagapagpalaya. Ikaw ay ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Sa Juan 8:36, sinabi mo, "Kaya kung kayo'y palayain ng anak, ay tunay ngang malaya kayo." Panginoon, palayain mo ang mga miyembro ng aming pamilya na nakasakal sa anumang uri ng bondage. Kung sila ay nakasakal sa bisyo, sa alak, sa droga o sa anumang uri ng addiction, Panginoon, pakawalan mo sila. Bigyan mo sila ng lakas na tumigil at umalis sa mga bagay na ito na sumisira sa kanilang buhay at sa kanilang kinabukasan. Panginoon, para sa mga taong nakakaranas ng depression, anxiety at iba pang mental health issues, ipanalangin namin na magdala ka ng paggaling at kaginhawaan sa kanilang mga isipan at mga emosyon. Alisin mo ang lahat ng negatibong kaisipan, lahat ng takot, at lahat ng pag-aalinlangan na pumipigil sa kanila na mabuhay ng masaya at produktibo. Bigyan mo sila ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa, ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. At para sa mga taong nakakaranas ng spiritual oppression at demonic attacks, Panginoon, ipahayag mo ang iyong kapangyarihan at autoridad. Palayain mo sila mula sa lahat ng kadena ng kaaway, lahat ng sumpa at lahat ng negatibong impluensya na nakakaapekto sa kanilang buhay. Sa ngalan ni Jesus, deklarado namin ang kanilang kalayaan at ang kanilang pagbabago. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang iba't ibang sitwasyon at pangangailangan sa aming buhay. Para sa mga taong walang trabaho ngayon, para sa mga taong nahihirapang makahanap ng oportunidad, Panginoon, ipanalangin namin na buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon para sa kanila. Bigyan mo sila ng trabahong angkop sa kanilang mga kakayahan at talento. Bigyan mo sila ng mga employer na makakakita ng kanilang potensyal at magtitiwala sa kanila. Panginoon, alam mo ang pangangailangan ng bawat pamilya. Alam mo na kailangan namin ng mapagkukunan upang mabuhay, upang mabigyan ng pangangailangan ang aming mga pamilya at upang magampanan ang aming mga responsibilidad. Kaya naman, Panginoon, ipanalangin namin na magbigay ka ng kasaganaan at sapat na provisyon para sa bawat pamilya. Para sa mga taong may negosyo o mga self-employed, Panginoon, ipanalangin namin na pagpalain mo ang kanilang mga negosyo.
Bigyan mo sila ng mga customer at client, ng mga oportunidad na kumita at mag-expand at ng karunungan sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Protektahan mo ang kanilang mga negosyo mula sa mga problema, komplikasyon at pagkalugi. Nawa, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan ang iyong provision at ang iyong pagpapala sa kanilang mga gawain. Para sa mga estudyante sa aming pamilya, Panginoon, bigyan mo sila ng kakayahan na mag-aral ng mabuti, na maunawaan ang kanilang mga leksyon at na makakuha ng magagandang marka. Bigyan mo sila ng motibasyon at disiplina upang magtrabaho ng mabuti sa kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap at ambisyon sa buhay. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming bansa at ang aming mga pinuno. Para sa aming Pangulo, mga senador, mga kongresista, mga gobernor, mga mayor, at lahat ng mga taong nasa gobyerno, ipanalangin namin na bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa aming bansa. Bigyan mo sila ng malasakit sa mga mamamayan, ng integridad sa kanilang mga gawain at ng tapang na tumayo para sa katotohanan at katarungan. Panginoon, alam naming ang aming bansa ay may maraming problema, mula sa kahirapan, korupsyon, kriminalidad, hanggang sa iba pang mga isyu na nakakaapekto sa aming lipunan. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ng aming mga panalangin, maaring magbago ang aming bansa. Kaya naman, Panginoon, ipanalangin namin na magdala ka ng pagbabago sa aming bansa, ng reforma at ng pag-asa para sa lahat ng Pilipino. Na Panginoon, ipanalangin namin din ang lahat ng mga simbahan at mga ministries sa aming bansa at sa buong mundo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pastor, bawat ministro at bawat taong gumagawa ng iyong gawain. Bigyan mo sila ng lakas, ng karunungan at ng proteksyon sa kanilang ministry. Bigyan mo sila ng mga estratehiya at mga paraan upang mas epektibo nilang maibahagi ang iyong salita at maiabot ang mas maraming tao para sa iyo. Panginoon, naway lumaki ang iyong kaharian sa lupa. Naway mas maraming tao ang makakilala sa iyo at naway maranasan nila ang iyong pag-ibig at ang iyong kaligtasan. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, para sa mga taong wala pang personal na relasyon sa iyo, ipanalangin namin na buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ka. Ipanalangin namin na magpadala ka ng mga tao sa kanilang buhay na magiging instrumento upang maibahagi sa kanila ang iyong salita at ang ebanghelyo. Panginoon, hindi mo nais na may sinuman na mapahamak, kundi nais mo na ang lahat ay makarating sa pagsisisi at sa kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, gawin mo ang iyong gawain sa buhay ng mga taong ito. Tawagin mo sila, puntahan mo sila, at iligtas mo sila mula sa kanilang mga kasalanan at mula sa walang hanggang kapahamakan. Panginoon, ipanalangin namin din ang lahat ng mga taong sumusunod sa aming channel, ang lahat ng mga taong regular na nanunood at nagsasabi ng Amen sa aming mga panalangin. Panginoon, pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng lahat ng mga pangangailangan nila. Pagalingin mo ang kanilang mga sakit, tugunan mo ang kanilang mga problema, at sagutin mo ang kanilang mga panalangin. Panginoon, alam namin na marami sa kanila ang may mga personal na hamon at kahirapan sa buhay. Kaya naman, Panginoon, ipanalangin namin na samahan mo sila, gumabay sa kanila at iparamdam mo sa kanila na hindi sila mag-isa, na ikaw ay laging nariyan para sa kanila, handa na tumulong at magligtas. At ngayon, Panginoon, nais naming magsimula ng aming mga declarative at prophetic prayers para sa araw na ito. Panginoon, naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong salita at naniniwala kami na kung ano ang aming idedeklarang alinsunod sa iyong salita ay matutupad at magkakatotoo sa aming buhay.
Kaya naman, Panginoon, sa umaga na ito kami ay magdedeklarang may pananampalataya at may autoridad sa pangalan ni Jesus. Deklarado namin, Panginoon, na ang araw na ito ay isang araw ng pagpapala. Ito ay isang araw ng kasaganaan, ng kagalakan at ng tagumpay. Gaya ng sinabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, ating ipagalak at ating ikagalakan. Panginoon, ipagagalak namin ang araw na ito dahil ito ay galing sa iyo. Ipagagalak namin ang bawat oras, bawat minuto at bawat segundo na ibinigay mo sa amin. Deklarado namin na sa araw na ito, makikita namin ang iyong kabutihan, maranasan namin ang iyong pag-ibig at matanggap namin ang iyong mga pagpapala. Deklarado namin ayon sa Isaiah 54:17 na anumang sandata na nabuo laban sa iyo ay hindi giginhawa at bawat dila na titindig laban sa iyo sa paghatol ay iyong parurusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Panginoon, deklarado namin na walang sandata, walang balak at walang estratehiya ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin at laban sa aming mga anak. Lahat ng mga plano ng dyablo laban sa aming pamilya ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga sumpa, lahat ng mga negatibong salita at lahat ng mga masamang intensyon ng ibang tao ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa amin dahil kami ay protektado ng Diyos. Deklarado namin ayon sa Filipos 4:19 na at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, deklarado namin na lahat ng aming mga pangangailangan ay tutuparin mo. Hindi kami makakaranas ng kakulangan dahil ikaw ay isang Diyos ng kasaganaan at ng sapat na provision. Tutuparin mo ang aming mga pangangailangan sa pagkain, damit, tirahan, edukasyon, kalusugan at lahat ng iba pang aspeto ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mapagbigay at tapat sa iyong mga pangako. Deklarado namin ayon sa Jeremiah 29:11 na sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Panginoon, deklarado namin na ang iyong mga plano para sa amin at para sa aming mga anak ay mga planong mabuti, mga planong puno ng pag-asa at ng kinabukasan. Hindi kami mawawala sa direksyon dahil ikaw ay gumagabay sa amin. Hindi kami bibigo dahil ikaw ay sumusuporta sa amin. At hindi kami susuko dahil ikaw ay nagbibigay sa amin ng lakas at ng pag-asa. Deklarado namin ayon sa awit 91:10-11 na walang masamang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Panginoon, deklarado namin na sa araw na ito at sa lahat ng mga araw ng aming buhay, walang masama ang mangyayari sa amin at sa aming mga anak. Ang iyong mga anghel ay naka-assign sa amin upang protektahan kami sa lahat ng panganib. Kaya naman, kami ay lalakad na walang takot, kami ay buhay na may kumpiyansa at kami ay haharap sa bawat araw na may sigasig dahil alam naming ikaw ay kasama namin. Deklarado namin ayon sa Roma 8:31 na ano nga ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay nasa ating dako, sino ang makalaban sa atin? Panginoon, deklarado namin na dahil ikaw ay kasama namin, walang sinuman o anuman ang makapagtatagumpay laban sa amin. Ang Diyos ng universo ay nasa aming panig. Ang lumikha ng langit at lupa ay aming tagapagtanggol. Kaya naman, hindi kami matatakot sa anumang hamon, hindi kami mababahala sa anumang problema at hindi kami susuko sa anumang kahirapan dahil alam naming ikaw ay mas malakas kaysa sa lahat ng ito. Deklarado namin ayon sa 2 Timoteo 1:7
na sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Panginoon, deklarado namin na wala kaming takot sa aming mga puso. Hindi kami matatakot sa kinabukasan, hindi kami matatakot sa mga problema, at hindi kami matatakot sa mga hamon dahil binigyan mo kami ng espiritu ng kapangyarihan. Deklarado namin na may kapangyarihan kami sa iyo, may lakas kami sa iyo, at may kakayahan kami na malampasan ang lahat ng mga pagsubok sa pamamagitan ng iyong tulong. Deklarado namin ayon sa Juan 10:10 na ang magnanakaw ay hindi na paririto kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng sagana. Panginoon, deklarado namin na sa araw na ito, ang aming buhay ay buhay na masagana. Hindi kami nabubuhay lamang upang mabuhay, kundi nabubuhay kami upang tamasahin ang iyong mga pagpapala, ang iyong kasaganaan at ang lahat ng mabubuting bagay na inihanda mo para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong plano para sa amin ay buhay na masagana at puno ng mga pagpapala. Deklarado namin ayon sa Mateo 6:33 na kundi hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ipakikita rin naman sa inyo. Panginoon, deklarado namin na ang aming prioridad sa buhay ay ikaw. Hahanapin namin ang iyong kaharian, hahanapin namin ang iyong kalooban at sisundin namin ang iyong mga utos. At sa paggawa namin nito, naniniwala kami na ang lahat ng aming mga pangangailangan ay tutuparin mo, ang lahat ng aming mga kahilingan ay isasaalang-alang mo, at ang lahat ng aming mga pangarap ay magkakatotoo sa tamang panahon. Deklarado namin ayon sa Isaiah 41:10 na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Panginoon, deklarado namin na hindi kami matatakot sa anumang sitwasyon dahil ikaw ay kasama namin. Hindi kami manlulupaypay sa gitna ng mga pagsubok dahil ikaw ay aming Diyos na nagbibigay ng lakas. Palalakasing mo kami, tutulungan mo kami, at aalayan mo kami sa bawat hakbang ng aming journey sa buhay. At sa lahat ng mga deklarasyong ito, Panginoon, sinasabi namin na kami ay naniniwala, kami ay umaasa, at kami ay nagtitiwala na lahat ng ito ay magiging totoo sa aming buhay dahil ikaw ay tapat at totoo sa lahat ng iyong mga pangako. Panginoon, sa pagwawakas ng aming panalangin, nais naming magpasalamat muli sa iyo para sa lahat ng bagay. Salamat sa araw na ito, salamat sa aming buhay, salamat sa aming mga pamilya, at salamat sa lahat ng mga pagpapalang natanggap namin at patuloy na tatanggapin mula sa iyo. Panginoon, ikonsagra namin sa iyo ang mga oras na darating ngayong araw. Ikonsagra namin ang aming mga trabaho, ang aming mga gawain, ang aming mga desisyon at lahat ng bagay na gagawin namin ngayong araw. Nawa, Panginoon, ay sa lahat ng ito, ikaw ay maluluwalhati. Ang iyong pangalan ay dadakilain at ang iyong kalooban ay magagawa. Ipanalangin namin, Panginoon, na patuloy mong gabayan kami sa buong araw na ito. Huwag mo kaming pabayaan ni sandaliman. Kung kami ay mahaharap sa mga desisyon, bigyan mo kami ng karunungan. Kung kami ay dadaan sa mga pagsubok, bigyan mo kami ng lakas. Kung kami ay makakaranas ng mga problema, bigyan mo kami ng mga solusyon. At kung kami ay tatanggap ng mga pagpapala, turuan mo kaming maging mapagpasalamat at mapagbahagi sa iba. Panginoon, hinihiling namin na ang presensya mo ay patuloy na manatili sa aming mga puso at sa aming mga tahanan. Naway maramdaman namin ang iyong pag-ibig sa bawat sandali. Naway marinig namin ang iyong tinig na gumagabay sa amin. At naway makita namin ang iyong kamay na gumagawa sa aming buhay. Panginoon, naway hindi kami kailanman lumayo sa iyo.
Naway patuloy naming hangarin ang pagiging malapit sa iyo, ang pakikipag-ugnayan sa iyo, at ang pagsunod sa iyong kalooban. Ipinapangako namin, Panginoon, na sa araw na ito at sa mga araw na darating, susubukan naming mabuhay ng alinsunod sa iyong salita. Susubukan naming maging mabubuting ehemplo sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, at sa lahat ng mga taong aming nakakasalamuha. Susubukan naming magbahagi ng iyong pag-ibig sa iba, maglingkod sa mga nangangailangan, at maging instrumento ng iyong pagpapala sa mundo. Panginoon, gawin mo kaming mga sisihan ng iyong liwanag sa gitna ng kadiliman, at mga asin ng lupa sa gitna ng isang mundo na nangangailangan ng iyong presensya. At sa huli, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig at sumasama sa panalangin ito ngayong umaga. Pagpalain mo sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga relasyon, at sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Naway maranasan nila ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, at ang iyong mga pagpapala sa araw na ito at sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Nawa, Panginoon, ay lumago sila sa kanilang pananampalataya, lumakas sila sa kanilang relasyon sa iyo, at maging mas malapit pa sila sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at ipinanalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating tagapagligtas, ating Panginoon at ating Diyos, si Jesucristo. Amen at Amen. Salamat sa inyong lahat na nakiisa sa panalangin ito ngayong umaga. Naway nakaramdam kayo ng presensya ng Diyos habang tayo ay nanalangin. Hinihikayat ko kayong lahat na isulat sa comment section kung ano ang inyong prayer requests, kung ano ang mga bagay na nais ninyong ipanalangin. Alam ko na marami sa inyo ay may mga personal na pangangailangan at kahirapan at nais kong ipanalangin kayo individually. Kaya naman, huwag kayong mahiyang magbahagi ng inyong mga dalangin sa comment section. At kung hindi kayo pa subscribe sa channel, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at mag-click ng notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming mga pang-araw-araw na panalangin. Mayroon kaming bagong panalangin every morning at nais kong makasama ko kayong lahat sa bawat isa sa mga ito. Sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe at panunood, hindi lamang kayo tumutulong sa inyo mismo na lumaki sa pananampalataya, kundi tumutulong din kayo na maiabot natin ang mga panalangin ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa at ng encouragement. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa araw na ito. Naway samahan niya kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Naway protektahan niya kayo at ang inyong mga pamilya. At naway maramdaman ninyo ang kanyang pag-ibig at presensya sa bawat sandali ng inyong buhay. Magkita-kita tayo ulit bukas para sa isa na namang powerful na panalangin. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at lagi ninyong tandaan na kayo ay minamahal ng Diyos ng walang kondisyon at walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.